Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 29, 2026. Pag-usapan po natin ito pong sususpendidong Congressman Kiko Barsaga. Matapang ang pahayag po niya sapagkat mukhang baliwala lamang po sa kanya kung siya'y matatanggal sa pagkakongresista. Ito po yung naging pahayag niya kahapon. Pahayag ni Suspended Cavite Representative Kiko Barsaga kaugnay ng muling pagdinig ng House Ethics Committee ukol sa reklamo laban sa kanya. Basahin ko po. I will be ignoring the summons of the Ethics Committee. Expel me if they want. But the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. Kayo ba ay sumasang-ayon dito po sa pahayag ni Congressman Kiko Barsaga? Paki-comment nyo mga tol. Pero alam ninyo, kung merong mang pagkakamali at malaki po yan ang Kongreso, hindi po ibig sabihin nun wala nang nagawa ang Kongreso. Katangahan po yan kapag ka naniwala po tayo dito sa sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Taon-taon may budget. Taon-taon may nakikinabang sa budget. Unfortunately, taon-taon may mga balasubas na nagnanakaw ng budget. Pero dahil sa mga budget na yan, marami pong mga Pilipino ang natutulungan. Kaya hindi dapat sabihin na walang nagawa ang Philippine Congress kung hindi sirain lamang ang buhay ng mga Pilipino. Bago tayo magpatuloy, update muna tayo sa kalagayang pangkalusugan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi, in-upload sa Presidential Communications Office Facebook page ang isang video kung saan binibigyan po tayo ng impormasyon ni Undersecretary Claire Castro habang kausap niya po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin at pakinggan po natin ito mga tol. Sir, anong name ng dog? Dog lover si Pangulong Bongbong Marcos, ano? Alam niyo ito isa sa katotohanan eh. Kapag hindi dahil ako'y dog lover, pero marami akong mga kakilala na mga mapagmahal sa aso at mabuting tao. No? Hindi ko sinasabing mabuti ako pero marami ako mga kakilala na mga mapagmahal sa aso na mabuting tao. And naniniwala ako na si Pangulong Bongbong Marcos, mapagmahal sa aso, mabuting tao. Ayan, tuloy tayo rito mga tol. Ang gulo mo. Ang pangalan si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung... Ano nga palang tawag sa kanya? Presidential dog? Dahil nagbibiro lang ako Yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa salita niya. Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. Tsaka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano ba rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sapaw lang ako. Kaya nanaginip ako ng isang gabi. Sabi ko, sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Hindi naman iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Ako ng hamburger. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi na, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila
na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwede magpahinga, hindi ako kasama hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Wag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kaagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said I got the best the best possible medical care that you can have, and that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy tomorrow gusto ko lang batiin yung PNP natin dahil bukas PNP anniversary, the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano, kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot drag that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano pabayaran, saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So after that, sir, today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Yes. Sir, after 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, medyo up-to-date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako. Hindi pwede, importante. Maraming ginagawa. Yon. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya, that's very proper. Dahil I'm his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang sana naman magkabias siya, no? Dahil anak ko siya. Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Yan lang yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasan po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay, meron din ako niyan. Yung kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay, papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman para malaman na napakarami na nag-aalala sa akin.
Ayan. Thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, Yeah. using my cellphone, Oh. AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan, ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi po, Wow, eh. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayo ako. Dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya na nga, nagtilip na nga ako ng steak. perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Mga fish balls, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyal ngayon. Kasi nga, yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo. So, ayan po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you Sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, pagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Naku po! Hopeless na naman ang mga Sara Duterte supporter, ano? Kasi ito pong mga DDS na tanga, hoping talaga sila na makapanumpa. Ito pong si Sara Duterte, no? Sa post nga ni Sir Benji Contreras, nakita ko yung post ng isang ayaw pang mag-retire, samantalang retired ng journalist eto tapos, etong isang vlogger na Jack Argota, talagang pinapaira lang katangahan. Nasa Pilipinas na ba si future President VP Sara Duterte? Pakisabi umuwi na, baka kasi anytime soon ipoproklama na siya. Meron pa akong isang nakita dito tungkol kay Jay Sonsa Pero kung hindi na natin makita, palagpasin na natin. Ito pala. May mga nagpapakalat pa ng fake news katulad nitong si Jay Sonsa. My source sent me this message a few minutes ago. His acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged drug use. Tingnan nyo mga tol, kapapanood lamang natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Itsurang addict ba yung ganun? Paghambingin ninyo ang mga talang itsura ni Jay Sonsa sa kanil Pangulong Bongbong Marcos. Kung sino ang mukhang addict sa kanila. Ngayon, balik po tayo dito kay Kiko Barsaga. Ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag ay hindi po yan absolute. Pero bawat isa po sa atin, pwede pong i-express ang ating mga nararamdaman, partikular sa ating gobyerno, ngunit may limitasyon. Hindi pwedeng kung ano lang ang gusto nating sabihin, kahit ito ay labag na sa batas, gagawin na lang natin. Kaya kapag ikaw lumabag sa batas, kahit sinasabi mong karapatan mo yan sa malayang pamamahayag, dapat managot ka. At ilan po ito sa mga video na talagang intentionally in-upload nitong si Kiko Barsaga sa kanyang social media na sa pakiwari ng ating gobyerno at ng marami sa mga Pilipino paglabag sa batas. Panoorin po natin ang dalawang video na ito, ngunit hindi po limitado dito ang mga ginawa ni Kiko Barsaga kung bakit siya po kumakaharap sa samut-saring legal na problema ngayon mula sa kanyang pagiging kongresista at ang mga akusasyon sa kanya ng paglabag sa batas. My fellow citizens, corruption has killed the people of Cebu. The national government has stolen too much from the people. First, it was only money and our national pride, but now we have reached the point where our corrupt politicians are directly taking human lives as well. There is no more hope for the Marcos administration. Our president steals and parties while our citizens suffer and drown, which is why Tinitingnan ko yung CCTV, ang daming tao doon sa harapan ng bahay namin. Mamaya hindi, na-divert lang attention ko. Kasi baka magtaka kayo, nakatingin ako sa taas mga tol. May CCTV monitor ako dito sa taas alongside Mindanao, I will call upon the people of Cebu and the rest of Visayas to join our calls for secession. Instead of having your taxes and natural resources exploited by the elites of the National Capital Region, let us instead create an independent government that truly acts in service to the people. Let us create a future for Visayas and Mindanao that is decided by their own people, rather than one dictated by Marcos and his political allies. You see? Kongresista pa nagsasalita. Ang secession mga tol ay hindi po tama. Yan po ay paglabag sa saligang batas. Kapag sinabing secession, sa madaling pangunawa, nais mong ihiwalay ang isang panig ng Pilipinas sa bansa. Katulad ng sinasuggest nitong si Kiko Barsaga na humiwalay ang Mindanao at Bisaya sa Luzon.
Join us in making a better government. God bless Luzon, and God bless the Republic of Visayas and Mindanao. Ito pa. My fellow citizens, Congressman Romeo Acop, Ito ang isa sa pinaka-worst na magagawa, hindi ng isang kritiko ng gobyerno, kung hindi ng isang tao, no? At hindi po ito, ayon nga kay Congressman Valeriano at maraming naniniwala, na hindi po ito asal ng isang mabuting Pilipino. Ang pumanaw na tao, regardless kung anuman ang pagkatao nito sa nakalipas na buhay niya, hindi mo na dapat yan iuyurakan pa. Ang ginawa nitong si Kiko Barsaga, grabe. Akusasyon ng korupsyon at kawalanghiyaan di umano ni Congressman Romeo Acop nung ito'y nabubuhay pa. Sa ngayon, tahimik pa ang pamilya ni Congressman Romeo Acop. Pero isa tayo sa mga nananawagan sa kanyang pamilya na sumama na sa mga nagsampa ng kaso for cyber libel dito kay Kiko Barsaga. Sino-sino na ba ang nagsampa ng kaso ng cyber libel dito kay Kiko Barsaga? Si ultra-billionaire Enrique Razon, si Congressman Ronaldo Funo, at saka yung kongresista sa Manila. Nakalimutan ko bigla yung kanyang pangalan. Pero tatlo na po ang nagsampa ng kasong cyber libel kay Kiko Barsaga. Bukod pa po yan sa kinakaharap niyang kaso naman na isinampa ng Homeowners Association ng isang eksklusibong subdivision diyan po sa Makati, at saka yung kaso po ng CIDG na sedition laban sa kanya. Tuloy po natin ang pakikinig dito kung paano niya winalanghiya ang alaala ni Congressman Romeo Acop. has passed away. When justice and legal systems fail us, we can put our faith in God to deliver us from evil. That's what He has done to Congressman Romeo Acop. He has taken his life and passed judgment upon him, ensuring that he may not continue his corruption any longer. Let this be a lesson to all of the other congressmen. You may steal from the people. You may become powerful here on earth, but you were born with nothing, and you shall die with nothing. Congressman Acop has left a legacy of greed and corruption, hated by the people he swore to serve, the Filipino people who rejoiced upon hearing the news of his demise. This is also how every corrupt congressman will be remembered, as a stain of filth on our beloved country's flag. Good day. Mamaya na natin pakinggan yung paliwanag dyan ni Fiscal EJ. At kahapon sa Kamara, sa pamamagitan po ng talumpati nito pong si Congressman, nakakalimutan ko pangalan bigla nito. No? Anyway, kongresista po siya sa City of Manila at ito po yung niyurakan ng itsura, no other than the Vice President na si Sara Duterte nung panahon ng pangangampanya. Ano? Grabe. Sabi dito ni Sara Duterte yung baba daw sa kayong leg magkadikit na. Ganoon ang iniidolo ng mga tatanga-tangang Duterte supporter eh. Palamura, nananakit ng tao, nagpapapatay. Sa madaling salita, abnormal. Ganon ang gustong-gusto nila. Kasi anong mga tol eh, kung normal kang tao, hindi ka dapat nananakit ng kapwa mo tao. Di ba? Maliban kung talagang ipinagtatanggol mo sarili mo. Hindi normal sa isang tao na every now and then, magmumura ka, kahit hindi naman dapat. Kasi may mga pagkakataon na mapapamura talaga kapag galit ka eh. Pero yung gagawin mong biro ang pagmumura, hindi tama yun. Abnormal ka pagka ganun. Lalong-lalo na kung ikaw ay mangyuyurak sa ating Diyos. Abnormal yun. No? Ngayon, ito pong kongresista, salamat Jean KB, si Congressman Valeriano, no? Sinulong niya kahapon yung muling pag-iimbestiga ng Ethics Committee dito po kay suspended Congressman Kiko Barsaga. At ito po ay naaprubahan ng Kamara kahapon. Kaya sa parte na yan, merong interview kanina sa kanya na re-reactionan din natin, saka interview kay Congressman Terry Ridon. Si Congressman Terry Ridon kasi definite ang kanyang gustong mangyari. Gusto niya nang matanggal bilang kongresista itong si Barsaga. Yan po ang nais ni Congressman Terry Ridon. Pero pakinggan muna natin, ano ba ang nangyari kahapon? House imposed a 60-day suspension
upon Honorable Francisco A. Barsaga for serious violation of the House, with a stern warning that repetition of similar misconduct would merit more severe sanctions. On it. Despite this, Congressman Barsaga has continued his defiance. Mr. Speaker, his defiance, these acts committed through his official congressional platforms flagrantly violate Section 141 or Rule 20 of our rules. Mr. Speaker, discipline without enforcement renders our authority meaningless. The continuing defiance of Congressman Barsaga must be addressed immediately. Thank you, Mr. Speaker. Yan ah. Thank you very much. Kasi talagang walang tigil itong si Kiko Barsaga eh. Kung papansinin nyo nga mga tol, sa kanyang mga social media accounts, dalawa yan eh. Congressman Kiko Barsaga at saka Kiko Barsaga, paulit-ulit po yung kanyang mga pananalita dyan na hindi na po bahagi ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag kung hindi paglabag na sa batas sa aking paniniwala. At dahil po dyan, talagang nararapat lamang siguro na muli siyang tingnan, imbestigahan ng Committee on Ethics ng House of Representatives at kung sa tingin natin, ano ba yung appropriate na penalty? Sabi nila, another suspension, pero I agree with the observation of Terry Ridon no? Congressman Terry Ridon na dapat tanggalin na itong si Kiko Barsaga. Usapan natin ang isyong yan at iba pa kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang hapon sa iyo, Congressman Ridon, and welcome sa Arangkada Balita. Medyo long time no see. Maganda hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, Kong, pabor ba kayo na palawigin ang suspension kay Congressman Barsaga? Tingin ko nga dapat hindi lang palawigin, kundi dapat tapusin eh. Ito pong pamamalagi po ni Congressman Barsaga. Dapat tapusin na itong pamamalagi. In short, tanggalin na sa House of Representatives. Ano sa tingin ninyo mga tol? Sumasang-ayon ba kayo na dapat tanggalin na itong si Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives? Sa Kongreso, lalo higit doon sa, I think, mabigat po yung mga binanggit niya na mga pahayag na laban kay yumaong Congressman Romeo Acop. Medyo nakakabastos. Yan. Napakinggan na po natin kanina, no? Kung paano niya po niyurakan ang pagkatao o alaala ni Congressman Romeo Acop. At ano ba yung posibleng legal na implikasyon ng pahayag na yan ni Kiko Barsaga? In that regard, pakinggan natin yung legal explainer ni Fiscal EJ dito. Ito sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa video na ipinakita ko sa inyo, diretsahang inakusahan ni Congressman Kiko Barsaga ang yumaong Congressman Romeo Acop ng greed at corruption. Hindi lang yon. Iniugnay pa niya ang pagkamatay ni Acop na parang parusa ito ng Diyos. Now the question is simple. May legal problem ba dito? From a legal standpoint, yes, may seryosong issue. Sa ilalim kasi ng Article 353 of the Revised Penal Code, Oy, maraming salamat kay Yuchiro Koga sa inyong star sa Facebook. Salamat po. malinaw na ang libel ay hindi lang laban sa buhay. Kasama rin dito ang paninira sa alaala ng isang patay. What the law calls blackening the memory of one who is dead. Bakit ganito ang batas? Dahil simple lang ang prinsipyo. Ang patay ay hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Kaya binibigyan ng batas ng karapatan ang pamilya na ipagtanggol ang pangalan at alaala ng yumao. Ngayon, dagdagan pa natin ng isang layer. Hindi ito sinabi sa private conversation. Hindi ito sinabi off camera. Ginawa ito online. Kaya dito pumapasok ang cyber libel. That is, Article 353 of the Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ibig sabihin, mas mabigat ang pananagutan dahil kapag ang libel ay ginawa gamit ang Information and Communications Technology, tumataas ang parusa. Dito naman pumapasok ang madalas na argumento. Fiscal, Congressman si Kiko Barsaga, may parliamentary immunity siya. Hindi siya pwedeng arestuhin habang may session ang Congress. Hindi po ganun kasimple. Under Article 6, Section 11 of the 1987 Constitution,
dalawang magkaibang proteksyon ang ibinibigay sa mga mambabatas. Una, ang immunity from arrest ay limited lamang sa offenses na may parusang hindi lalagpas sa 6 na taon ng pagkakakulong at applicable lang habang ang Kongreso ay in session. Sa cyber libel, ang parusa ay 1 degree higher kaysa ordinary libel at umaabot sa higit 6 na taon, kaya hindi sakop ng immunity from arrest. Ikalawa, ang legislative privilege. Alam niyo mga tol, yung mga nagtatanggol kay Kiko Barsaga na immune siya sa pag-aresto. Sabi nga, little knowledge is dangerous. Ano? Hindi porket nakabasa tayo, hindi porket nagtanong tayo kay ChatGPT, tama na tayo. No? Ako nga dito, kahit alam ko yung pinag-uusapan natin dahil usaping batas, hindi ako nagmamagaling dito. Lagi kong sinasabi, ito yung sinasabi ng mga legal expert. No? Pero personally, alam ko yon. Kasi napakamapanganib talaga kapag ka nagmamagaling tayo, nagdudunong-dunungan tayo. No? Tingnan nyo, naliligaw tuloy yung ibang mga tatangatangang Duterte supporters. Akala nila porket sinasabi nitong si Kiko Barsaga dahil kongresista siya, wala na siyang magiging pananagutan. Napakinggan nyo naman yung paliwanag ni Fiscal EJ. Ulitin ko lamang, kapag ang kaparusahan ay lagpas ng 6 na taon, ibig sabihin 6 years and 1 day and above, hindi ka pwedeng hindi arestuhin, no? Kahit pa yan ay nakasesyon. Ang exempted ay nakasesyon at 6 years and below ang kaparusahan. Dito, sa ginawa niya, 2 video pa lamang yung pinakita ko sa inyo. Parehas niya yung in-upload sa kanyang mga social media accounts, TikTok, Facebook. O di, mag-a-apply ngayon yung pinapaliwanag ni Fiscal EJ na Cybercrime Prevention Act in relation doon sa libel ng Revised Penal Code under Article 353. Tuloy tayo rito. Nagsasabing ang isang mambabatas ay hindi maaaring panagutin para sa any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Ito ay mahigpit na limitado lamang sa mga pahayag na ginawa sa loob ng Kongreso o sa mga opisyal na committee proceedings. Ang pahayag po ni Congressman Barzaga ay hindi ginawa sa Kongreso, hindi rin sa isang committee hearing, kundi sa isang video na kanyang ginawa at in-upload online. Dagdag pa rito, siya ay kasalukuyang suspended, kaya walang kahit anong constitutional privilege na maaaring ikabit sa naturang pahayag. Isip-isip, Sa bagay, wala yatang isip ng mga Duterte supporters na tanga Kasi, pilit pa rin nilang pinapangatwiranan. Tapos ngayon, ang ginagamit nila, yung statement naman ni Congressman Leandro Lebiste na meron daw pong de facto martial law sa kasalukuyan sa bansa. Kapag sinabing de facto martial law, walang formal na proklamasyon ng martial law, pero yung epekto ng martial law ay nangyayari na. Ang nagpapatupad ng batas, militar. Kapag ikaw ay nagpahayag ng pagkontra sa gobyerno, arestado ka. In extreme cases, nawawala ka na o kaya napapatay. Nangyayari ba ngayon yun? Open ang korte. Malaya silang nakakapagpahayag ng kanilang mga pag-criticize sa ating gobyerno. At dito nyo makikita yung double face nitong si Lebiste on the other hand. Kasi kine-claim niya na may de facto martial law, pero siya mismo gusto niyang supilin ang nagkikriticize sa kanya. Paano natin nasabi yan? No other than Undersecretary Claire Castro, sinampahan niya ng kasong civil libel. 110 million pesos ang hinihingi niyang danyos perwisyo. The main objective ay patigilin sa pagsasalita si Undersecretary Claire Castro. Tapos sasabihin niya ngayon merong de facto martial law. Kung merong de facto martial law, hindi siya makakapagsampa ng kasong sibil kay Undersecretary Claire Castro dahil bahagi ng gobyerno si Attorney Castro. Malamang sa malamang nakakulong na siya ngayon. Kaso lang wala nga pong de facto martial law. Anyway, yan po ay re-reactionan din dito
ni Congressman Terry Ridon at saka maya-maya ni Congressman Valeriano. Talaga po. Hindi medyo. Bastos talaga yung pagkakaano po nun. Di ba yung mga sinabi niya, pumanaw na yung inyong kasamahan po. Hindi, ano talaga yun eh, pagbasag yun sa kulturang Pilipino, hindi ba? Oo. Na paggalang mo sa patay, kahit ano man yung kasalanan nila, Oo. hindi ba? Parang hindi ho ata ginagawa yun ng mga kababayan natin. After, hindi ba? kahit hindi ka siguro public official ka, di ba? Tama, Congressman. Hindi mo dapat ginagawa yun bilang And all the more. And Yeah. all the more na Oo. public elected official, di ba? So, isa ba? Tama. Kaya pag namatay si Rodrigo Duterte, mga tol, wag na wag niyong gagawing magpasalamat. No? Pag namatay si Rodrigo Duterte, ako di ko siya i-content sa bagay na yon. Ibabalita natin na pumanaw na si Rodrigo Duterte. Pero para yurakan pa yung kanyang alaala, hindi po gawain yun ng matinong Pilipino. But I am hoping na si Rodrigo Duterte ay mabuhay pa ng mas mahabang panahon. Sana abutin niya yung edad ni Juan Ponce Enrile. Kasi mas nais kong makita na gumulong yung prosesong legal laban sa kanya, malaman kung talagang siya ay may kasalanan, at kung may kasalanan siya, pagdusahan niya sa kulungan yung kanyang mga nagawa. Kasi kung kamatayan, napakabilis po na parusa niyan eh. Biruin mo, sa isang iglap, tapos na ang paghihirap mo. Kaya ipanalangin natin na dagdagan pa ng mas maraming taon. Malapit na mag-birthday si Rodrigo Duterte sa Marso. Ang buhay nito pong si Rodrigo Duterte. Bagay yun. Pero pangalawa, tingin ko hindi rin niya binibitawan yung kanyang pro-China positions. Yeah, oo. At may iba pa ho niyang ibang mga treasonous positions in the past. So, I think he will have to face that as well. Mhm. So hindi lang sabi niyo hindi lang enough itong suspension kundi expulsion. Tingin ko dapat umabot na yun doon. Kasi, kumbaga, he had 60 days to basically think about his actions in the past. Mhm. Pero I don't think he has ever thought about it and rethought his future. No, so I think Congress at this point is, I think, a bit ready to go further than just expanding or extending yung suspension. Pero how does that work when you want to gusto mong tanggalin ang isang miyembro ng Kongreso based on this? Magkakaroon lang ho ng new proceedings, no? Next week. So I understand yung Ethics Committee magkakaroon po ng pagdinig, no? Dito po sa mga request na palawigin po itong suspension, or kung magkakaroon po ng motion to expel, then I think that will be the case for him. Pero yun nga, pero titingnan natin, partner, naalala mo, pag nangyari yan, kung sakali i-expel si Congressman Barsaga, etong isa pang batang congressman, si Congressman Leviste, nagsasalita na nga na may de facto martial law daw. Hindi kaya yan ay lalong kumbaga, magiging, lalo niya sasabihin may martial law pag naalis, yung kasama niyang medyo maingay din sa Kongreso. But tingin ko naman walang ganun. Kasi syempre, no less than Senator Ping Lacson had stated na hindi totoo may de facto martial law. The courts are open. People can basically impeach the president and the vice president. Congress is still open. The Senate is still... Paano magkakaroon ng martial law? Mayroon na nga pong reklamong impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dalawa yon, na nakahain na ngayon sa Committee on Justice sa pangunguna dyan ni Congresswoman Luistro. No, kaya basically ayon kay Congresswoman Luistro, nag-umpisa na yung 1-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint kay PBBM, no? At sa February 6, pwede na ring sampahan ng kasong impeachment si Sara Duterte muli. Kung merong martial law, wala yung mga ganyan, mga tol. No? Ngayon, puntahan na natin ito pong interview kay Congressman Rolando Valeriano, na isa sa rin sa mga nagsampa ng kasong cyber libel kay suspended Congressman Kiko Barsaga. Tingin ko na po itong reaction po ninyo kaugnay sa sinabi naman ni Congressman Kiko Barsaga. Pero mamaya po may tatanong pa ako sa inyo tungkol sa mga nakalawit na mga kable kasi talamak po yan sa totoo lang. Diyan sa inyo sa Maynila at sa ibang lugar sa Metro Manila. Ang sabi ni Barsaga, I will be ignoring the summons of the Ethics Committee. Expel me if they want, but the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. So dididmahin daw po yung inyong summons kung meron man na congressman.
Maraming salamat, Ann Berenguela, sa inyong stars. May mga nagsesendang stars sa atin sa Facebook. Thank you po. Po, makikita nyo talaga yung kawalang galang niya sa institusyon. Pangalawa, ang interpretation ko naman po dyan, it's a sign of guilt. Kaya ayaw mong magpaliwanag o ayaw mong mag-explain. Alam niyo po, nung unang Do you agree na sign of guilt yan kay Kiko Barsaga? Kaya ayaw niya mag-explain, ayaw niya magpakita dyan? Kasi alam niyo mga tol, kahit mag-explain siya at magpakita dyan sa House of Representatives dahil ginawa niya naman talaga yan, alam niya na kung ano yung maaaring maging kaparusahan sa kanya. Kaso lang bastos talaga itong si Kiko Barsaga. Sabi nga dito, kabastusan ang ipinapakita niya na hindi pagkilala sa institusyon na mismo niyang kinabibilangan. suspend siya sa Code of Ethics, 3 hearing o 4 na hearing yata ang ginawa namin. Isang beses lamang siya matinong uli. At meron siyang isang hearing na ang katwiran niya, kaya siya hindi dumating kasi napuyat daw siya sa video game o magano, di po ba? Siguro naman ang nanonood ay gising din naman sa katotohanan. Maaari naman po tayo pumuna, maaari tayo magbigay ng opinion, maaari tayo maging oposisyon. Meron din naman pong mga oposisyon sa Kongreso at kahit saan naman lugar nang hindi ka nang babastos o nang-aaway. Hindi po ba? I mean, we are living in a civilized di ba? Sana maging maayos at siguro yun din po yung adikain natin dito sa nung isang araw nga ako tumayo sa Kongreso dahil nakikita ko po kung paano niya i-malign o husgahan yung isang namatay natin na colleague, si Congressman Akop, na very un-Christian yung ginagawa niya at wala sigurong may matinong pag-iisip na gagawa o gagalaw ng ganito. Siguro naman yung mga umuhusga din na taong bayan natin, wala rin siguro masasabi na maayos. Hindi po makapilipino yung ginagawa niya, hindi tama. Na isang patay ay nilalapastangan mo pa, lalo na hindi naman totoo yung mga pinagsasabi mo. Teka, wag naman yung patay. Yung patay hindi na makakaresponde. Respetuhin naman Hindi natin po yung ba? patay. Oo. Pag patay na, hindi na yan makakasagot. Oo. Tama po. At yung si Congressman ako po, nagsilbi po ng mahabang panahon sa Kongreso yun. Ibinuhos niya yung, even during his police time, nung PNP pa siya, tinignan ko, naging maayos naman na tao at talagang naging general. At pagkatapos minahal ng kanyang lugar sa Antipolo, hindi siya natalo kahit kailan. Ang asawa po niya ay naging congressman din at doktora. Hindi dapat ginaganon yung mga, lalo nga sinasabi niya, hindi na nakakalaban yung patay, di po ba? Opo. So siguro wala namang may maayos na alam niyo, sabi ko nga po kahapon sa isang interview, maaaring absent to o baka na-kick out na to nung tinutuko yung good manners and right conduct. So, ang pinaka-target, Congressman, as far as you are concerned, ang pinaka-gusto mo talagang mangyari, matanggal siya bilang congressman. Ang ko ng isang araw is to extend his suspension kasi may kulatilya naman yung suspension niya na pag ginawa niya ulit, lalo na stern warning sa kanya na magkakaroon pa siya ng severe penalty. So yun po yung inahabol ko. At sa Tuesday, sa Committee on Ethics, ito yung didesisyonan. Didesisyonan pa naman yan at alam ko, binigyan na siya ng imbitasyon para ipaliwanag niya rin yung sarili niya doon sa sinabi niya. Pero kung babalik tayo doon sa pahayag ni Kiko Barsaga. I will be ignoring the summons of the Ethics Committee. Expel me if they want, but the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. Ibig sabihin, hindi talaga siya pupunta dyan. At yan ang aabangan natin. Ano ang magiging aksyon ng Committee on Ethics dito kay Kiko Barsaga? I am hoping na ito po ay magresulta na sa expulsion o pagtanggal kay Kiko Barsaga. Kawawa naman ang mga taga Dasmariñas City actually. Pero inyo yung representation na dapat meron sila, kung ano-ano lang ang ginagawa nitong si Kiko Barsaga. Hindi niya na nare-representa ng maayos ang mga taga Dasmariñas City. Hanggang dito na lamang muna mga tol.
Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.